Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Wow, praise be to God. Ito po yung pangako ng Diyos na sa lahat-lahat ng pagkakataon, ang Diyos ay hindi nagbabago kailanman at ang kanyang salita ang siyang magbibigay ng kapangyarihan na magbabago sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi nagbabago, ngunit ang kanyang salita ay kaya tayong baguhin. Nakita niyo po yung twist? Nakita niyo po yung logic? Na kung saan, sa kabila ng kabutihan, kapangyarihan ng Diyos, na simula pa noon, ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbabago, ngunit sa pamagitan ng kanyang salita, kaya niyang baguhin ang sino man sa atin. Kaya niyang gamitin ang bawat isa sa atin, at kaya niyang maipamalas at maipapaabot sa atin, na kahit tayo po ay may kanya-kanya hinaharap sa buhay, ay kaya-kaya natin itong harapin sa pamagitan ng tulong niya. God has a plan even when you don't have. God has a plan even when you don't. Ano po ba ibig sabihin nito? One time, may isang batang pumunta sa church. Sabi niya pa nga, nung unang pumasok siya sa church, sabi niya pa nga, bakit yung ibang tao kumakanta? Yung iilan naman nagpapalakpak. Bakit yung iba nakababa lang yung kamay? Yung iba naman nakangiti, yung iilan naman ay nakasimangot. Pakitingin yung katabi mo kung nakasimangot ba? Ayan. Okay. Bakit may mga ganong klaseng tao? Kasi nagmamatay yan sa puso nila. Kaya nga, kapag yung isang tao ay masayahin, kapag yung isang tao ay nagagalak madalas, kapag yung isang tao ay madalas na ikinasasaya niya magpuri sa Diyos, doon mo makikita kung anong nilalaman ng puso niya. Kahit ikaw may subukin, kahit ikaw may pagdadaanan sa buhay, at kapag ang pangako at katapatan ng Diyos ay pinaghahawakan natin, mananatili ang kanyang kapangyarihan at biyaya sa ating buhay. Let us read this one together. Unwavering faith in an unchanging God. Dapat ang bawat pananampalataya natin ay kahit kailanman ay hindi matitinag, at kahit kailanman ay hindi magagalaw, at kahit kailanman ay hindi mabubuhal, na sa lahat-lahat ng pagkakataon, ang pananampalataya po dapat natin ay hindi sa sarili natin kakayahan, kung hindi sa Diyos na kahit kailanman ay hindi nagbabago sa ating buhay. Ang kanyang kapangyarihan at biyaya ay patuloy niya yung maipapamalas dahil siya ang sugot, tugon at sagot sa ating mga pananala. The steadfast love of the Lord. The second one is, God never changed. And the third one, He is trustworthy. Mapagkakatiwalaan natin ang Diyos. Mapagkakatiwalaan natin siya sa lahat-lahat ng pagkakataon. Sa oras at pagkakataon na ikaw ay walang-wala na. Sa oras at pagkakataon na ikaw ay gusto nang sumuko. Sa oras at pagkakataon na ikaw ay pagod na. Ngunit ang sabi ng Diyos, if you put your trust unto me, everything will under control. Amen po ba? Meron po tayong kapatiran, mga kapatid, na bumiyahe galing dito sa Port Manila. Okay, anong tawag natin yan sa port natin? Anong tawag natin yan sa port natin dyan? Hindi po yan Manila Bay. Port Pier 15. No. Pirit. Yung port natin dito, may tawag po tayo dyan eh. Anong lugar yan? Buwan ka na. Masiko. Dito, dulo. Wanan pa ng Manila Bay. Dulumay. Anong tawag natin dyan? Port area. O basta port. Port lang po talaga siya? Port lang po talaga siya. Okay. Ha? Port. Okay. Basta port. Okay. One day, sabi pa nga ng iilan, nung kami po bumiyahe pauwi ng Mindanao, galing po po kami sa QC, nasakay po kami ng barko galing dyan, pauwi ng Cagayan de Oro City. Sabi pa nga ng iilan doon, huwag na kayong tumuloy kasi may bagyo. Grabe, no? May iilan na sabi na nga, i-cancel na natin itong booking natin kasi baka malulunod tayo. Okay. Yung iilan naman, kailangan ko na talagang umuwi kasi inaantay ako ng magulang ko. Sabi naman ng iilan, yung nagsabi na inaantay ka ng magulang, sige nga,
umuwi ka pero kabaong ka namang umuwi, okay lang sa'yo. Tinakot tuloy. Sabi niya pa nga, kahit dadating man ako na buhay o patay, gusto ko talagang umuwi. Sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, umalis na sila. Ang biyahe po ay 3 days and 3 nights. Ayan, kasama po kami doon. Sumakay. Pero kami, chill lang kami doon kasi napakalakas ng paniniwala natin at pananampalataya sa Diyos. Dito sa kalagitnaan, okay, mag-isa at isang gabi, kinabukasan ng tanghalian, doon na bumagsak yung napakalakas na ulan. Yung tugo po yung sinagyan. Yung tugo halos pa ganun-ganun na. Ayan. Okay, anong pakiramdam kapag ganun-ganun na yung barko? Kuha na ng life jacket. Ayan, kapag sa barko tayo ngayon, ganun yung sitwasyon ng barko, ano yung gagawin natin? Ayan, yung iba mag-pray, mag-aanap na ng life jacket, pero alam niyo po ba? Okay. Sa dami-dami ng tao, yung iba natataranta na, yung iba, yung mga packbag nila, nilagay na nila sa likod nila habang nakahiga, in case of emergency, takbuhan na to. Yung iba, tinali na yung maleta sa kamay, baka makalimutan nila pagtakbo, naka-life jacket na, pero sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, sabi ko pa nga, Lord, kung may plano man kayo sa buhay namin, ililigtas mo kami. Kami, yung iba naming kasamahan, natataranta na kami, natutulog lang kami. Ay ngayon, natutulog lang po kami habang bumabiyahe. Sa biyaya ng Diyos, umabot sa 6 na oras na pag-ganun yung barko. Ako, nakakatakot. Tapos ikaw natutulog pag gulong-gulong ka din doon. Ayan. Okay. At sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, nandito na po kami, malapit na sa Mindanao area. Papunta na po ng Cagayan de Oro City. Sa biyaya ng Diyos, naging mahinahon na yung takbo ng barko. Isa sa mga bagay na dapat nating panghawakan ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. Isa sa mga bagay na dapat nating patatagin ang ating mga loob. Dahil sa lahat-lahat ng pagkakataon, siya'y naging tapat at dakila sa ating buhay. Jesus, the Messiah, or Christ, is eternally trustworthy in His position as a high priest and a Son of God. Dapat nating paghahawakan ng ating Panginoong Jesucristo, nagkatawang tao siya, ngunit Diyos siya. Nagkatawang tao siya, nakakaranas siya ng pagkapagod, pagkagutom, at pagkauhaw. Ngunit nangingibabaw pa rin ang kanyang pagiging Diyos. Dahil sa lahat-lahat ng pagkakataon, ang kagustuhan at kalooban ng Diyos Ama ang siyang patuloy na nangyayari at nagaganap sa kanyang buhay. God is a trustworthy. Trustworthy means assured reliance on the character, ability, strength, or trust of. Worthy of trust or confidence. It is dependable. Karapat dapat na ipagkakatiwala natin lahat-lahat sa Diyos. Dahil sa lahat-lahat ng pagkakataon, siya po'y tumutugon at nagkakaloob sa ating mga pananalangin. The trustworthy statement moves from a comfort to challenge and back to comfort. 2 Timothy chapter 2 verse 11 is a reminder of the life, even the face of death. Ito po yung mga pinaghahawakan ni Apostle Paul, na sa lahat-lahat ng pagkakataon, na kahit maghihati na ito sa kamatayan, dapat paghawakan mo pa rin ang pangako ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 12 calls for perseverance, na malalampasan at makakayanan natin ang bawat pagsubok sa buhay dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. 2 Timothy chapter 2 verse 13 is a reminder of God's preserving power and faithfulness. Kung wala ang biyaya at pagmamahal ng Diyos, wala tayong ngayon.